population, kung hindi ang unequal distribution of resources. Yun ang aming pinupundo. Ngayon, sa aming bill na pinupropose, dahil anin mo itong nakasala ngayon, tinitignan namin yung comprehensive patingin sa kalusugan ng kababaihan na, no? From womb to tomb, kasi sinabi natin, na hindi tayo titingin lamang doon sa isang stage, sa isang phase ng cycle ng buhay. Masasalin natin yung kabataan. Now, it's always sad that we neglect the girl child. Meron din silang mga pangangailangan, like education, na mabigyan din ng tamang informasyon kung paano i-handle nila yung kanilang sexuality. And what about the menopausal women? Napapabayaan na rin sila. And most of all, wala tayong pondo para magkaroon nga ng trained personnel, enough personnel who will not leave our country to go abroad and seek greener pastures. We want the nurses, the doctors to stay here, and we want our people to have a quality of life naman. Kaya mas pa kami tumitingin na obligasyon ng gobyerno talaga na tulungan ng ating mamamayan, bigyan ng pondo ang ating mga health clinics, bigyan ng sapat na ayuda para ang mga nanay ay talagang mabigyan ng assistance. Thank you, Congressman Kapitagan. May reaction mo si Congressman Rojas. Tinanong po ako kasi tinanong ko sa statistics bakit daw inaambing natin ang Pilipinas sa ibang bansa. Dapat naman. Kasi ganyan talaga ang tinatawag na best practice, no? Even sa inyo, iambing nyo ang sarili nyo ngayon kumpara sa kung ano kayo 10 years ago. Ano ba ang comparison nyo sa isang classmate ninyo, sa kapitbahay nyo, sa pinsan ninyo? Importante yan, sapagkat yan may kita yung dynamism ng inyong estado at dynamism ng isang bansa. We have to compare ourselves with other countries. We cannot help it. Kaya sinabi ko kanina, bakit ba yung mga bansa na napakalaki ng population density, ang ganda ng kanilang ekonomiya? Dapat tularan siguro natin sila. Yung model nila, yung style of government nila, yung galing ng pamamahala ng mga leader ng bansa na yan, nabanggit mo katulad ng Korea, ng Taiwan, ng Hong Kong, at marami pang ibang lugar. Nakikita natin, bagamat mas malaki ang population density nila, sila ay very successful. Pero tingnan din natin, yung mga bansa na nagkaroon ng population control, nasaan sila ngayon? Handa ng China, binabaliktad na nila. Handa ng Japan, nahihirapan na sila. Yung Russia po, ang isang pinakahuli na nagbago, noong November, nagkaroon ng SONA ang presidente ng Russia. Ngayon, ang ginagawa nila, nagbibigay sila ng incentive. Alam niyo ba kung ginagawa nila sa Russia? Ini-encourage sila ang mga Russian couples to have third or more children. At magbibigay sila ng baby bonus, better healthcare, at ito ang pinaka-nakakagulat. Magbibigay sila ng libreng lupa doon sa mga pamilya na meron maraming anak. Russia po yan, sapagkat nakita nila kung ano ang pinsala na nangyari sa kanilang bansa dahil lang sa maling population policy. Ito-correct nila ngayon. Yung Korea, natatakot na sila na maunahan sila ng ibang bansa. So we have to compare. Importante, I think all of us na naman dito nag-aaral ng statistics. Statistics is a science of comparing. Of course, iba ang kultura natin, iba ang kultura nila, but maybe there are some aspects of our culture that we need to enhance so that we can be more competitive with other countries. Halimbawa, yung aspeto ng disiplina. Bakit na tayo competitive pagdating sa IT? Yan, magaling tayo dyan. We are among the best in the world. That was originally not part of our culture, pero ngayon, number 1 tayo. BPO, naging number 1 tayo. Dati wala sa kultura natin yan. Hindi man tayo call center people noon, wala tayong IT, hindi na masyado mag-list sa computer, but we adjusted. And now, we are among the best in the world because we compared ourselves and we competed. Kaya importante po na comparison dito. Sana sa program ito ay nadudala sa level ng transformate, learning, unlearning and relearning. Siguro naman sa atin, nasa relearning stage, iba naman nasa unlearning, at iba naman ay nasa unlearning stage. May mga iba pa po ba tayong katanungan? Nandito po sa banda nito. Pangalan na Tulero?
po si Cesar Angelo Benedict po from Chiting. Diba po alam naman po natin yung mga problema ng bansa po natin ngayon, di ba? Yung population boom, yung broad and brain drain, yung pagkamatay nga ng mga kababaihan dahil sa yung kulang na medical na suporta ng gobyerno. Gusto ko lang po itanong sa mga pro-RH bill po na bakit hindi na lang po gamitin yung pondong ilalaan para sa RH bill na gamitin na lang po para gumawa ng trabaho, para mabawasan yung broad and brain drain at para i-improve po yung medical technology natin para mabawasan din yung mga pagkamatay po ng mga kababaihan dahil sa panganganak po. Addressing the question. Gawis mo pila. Yun nga gusto gawin ng RH bill, no? Sa pangalawang sinabi mo, maglaan ng sapat na resources para komprehensibong matugunan yung kalusugan ng mga kababaihan, lalo na yung mga nagkakalang tao, at yung kanilang mga sagot. No? So, ano yung sabihin nito? Paglalaan ng liit na pondo, hindi lamang para sa contraceptive, no? Na lagi nagpo-focus dyan, kundi para sa sapat na bilang ng mga birth clinic, mga clinic lalo na sa kanayunan, sa probinsya. No? Kapos na mga doktor, karamihan ng mga kababaihan sa kanayunan, sa mga liblib na lugar, nanganak nang walang tulong ng isang trained health worker, health professional. No? Kaya maraming namatay. So, kung napasa ang reproductive health bill, ay kailangan lagyan ng sapat na pondo para dito. Nasa papel pa siguro, di ba Ngayon, kanina, pinapaliwanag ni Congresswoman Ilagan, particular yung kaibahan ng bill ng Gabriela sa iba pang mga bill. Or dinidiin dito na ang framework ng pagsulong ng reproductive health bill sa kanilang version ay hindi na sa population and development framework. In other words, hindi tinuturing na isang kadahilanan o ugat ng kahirapan yung sobrang populasyon. Kundi ang pinababatayan dito ay yung paninindigan para sa reproductive rights, lalo na ng kababaihan. So yun ang tinutukoy natin. Kaya wala tayong debate at sumasang-ayon ako sa paligid ko na dapat